Ito na mga lods ang bagong kabanata ng ating kwento. Mukhang may malaking magaganap na laban. Kaya simulan na natin. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para update ka sa bagong recap. Maraming salamat na rin sa'yo. Bago tayo magpatuloy, introduction muna tayo. And when you need it, baby, just jump under the covers. Ang kwento ay nagpatuloy sa loob ng manor. Isang araw ng katahimikan, ngunit sa loob ng malaking manor, ang tensyon ay ramdam sa hangin. Ang bulwagan ay malawak, puno ng mga ukit na nagpapakita ng kayamanan at kapangyarihan. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Yunan, kalmado ngunit alerto, tinitingnan ng mga kalalakihan sa paligid niya. Ang bawat isa sa kanila ay tila handang umatake anumang oras. Sa itaas ng malapad na hagdan, makikita ang isang lalaki na tila siya ang leader ng sekta. Ang kanyang presensya ay nakakapangilabot. Nakasuot siya ng dragon robe, isang simbolo ng emperador na nagbigay kay Yunan ng dahilan upang magtanong. Sa malamig na boses, sinabi ng leader, "Ang batang iyan ba ang pumatay sa ating disipulo?" Tahimik na nagmamasid si Yunan. Habang nakatingin sa leader, napansin ni Yunan ang detalye ng kanyang kasuotan. Ang ginto at pulang berda ng dragon robe ay tila sumisigaw ng kayabangan. Sa kanyang isipan, nagtaka si Yunan, may lakas ng loob siyang magsuot ng dragon robe na tanging emperador lamang ang may karapatan. Siya ba'y isang taksil, o nagtatangkang agawin ang trono? At naglakad ang leader pababa at palapit kay Yunan at nagbigay ng direktibang utos sa kanyang mga tauhan. "Huwag kayong makialam. Ayokong masira ang pagkakataong ito. Matagal na mula noong huli kong nasubukan ang talam ng espada." Pagkatapos ay humarap muli siya kay Yunan, at bubunot ng espada sabay, tinutok ang kanyang malamig na titig sa binata, at nagtanong, habang nakataas ang espada, "Kahit na naglalaro ka ng bayani, bakit ka nagpakita sa aming sekta? Alam mo ba kung anong panganib ang pinasok mo?" Ang sagot ni Yunan. Tumitig si Yunan sa leader, hindi nagpakita ng takot. Sa malamig na tono, sumagot siya, "Ano ang pangalan mo?" Ang leader, nagulat sa tanong, ay ngumisi. Tumugon kay Yunan at sinabi niyang walang karapatang tanungin siya ng isang taong malapit ng mamatay. "Bakit kailangang malaman ng isang patay na ang pangalan ko?" Tugon niya, ngunit hindi natinag si Yunan. May kumpiyansa siyang sumagot, "Kailangan kong malaman ang pangalan ng iyong Panginoon. Baka sakaling makuha ko ang karangalan sa pagpuksa sa iyo." At napatawa na lang ang leader sa galit na tila may binabalak. Nang biglaang umatake, hindi na naghintay ang leader. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang kanyang espada at umatake. Ang bilis ng kanyang galaw ay tulad ng kidlat, na kayang durugan ang sinumang mahina. Ngunit si Yunan, na natiling kalmado, iniisip sa sarili, mabilis ang espada niya. Pero ngayon, nakikita ko ang bawat galaw niya. Habang papalapit na ang atake ng kalaban, sinasabi ni Yunan sa sarili, "Dahil ba sa ako ay lumaki na?" Tanong niya sa sarili, at nakikita ko kung saan direksyon papunta ang paghampas espada niya. At ayon na nga, nagsimula ang kanilang banggaan. Ang tunog ng espada ay umalingaw sa buong bulwagan. Ang bawat hampas ng leader ay puno ng galit at intensyon na tapusin ang laban agad, ngunit napa-atras siya sa lakas ng paghampas ni Yunan ng espada. Ang galaw ni Yunan ay tila isang sayaw, mabilis, elegante, at hindi mapigilan. Ang leader, habang pinag-aaralan ang estilo ni Yunan, ay nagsimulang magduda. Anong klaseng lakas ito? Bakit parang nababasa niya ang bawat kilos ko? At tinitigan ng masama si Yunan, at si Yunan naman parang tinatamad sa kanila. Ang leader naman itinuro si Yunan sabay inutusan niya ang kanyang mga disipulo, atakihin siya. Ngayon na, habang ang mga disipulo ay sabay-sabay na umatake, at pinaligiran ang ating bida, si Yunan ay nanatiling hindi natitinag. At iniawas lang ang mga pag-atake ng mga kalaban, at ayun na nga, may tinamaan sa kanila, makikita ang dugong umuulan. Si Yunan kalmado lang sa laban, sinasanggalang ang mga atake sa kanya, at nagsabay-sabay na silang umatake sa Lightning Genius, pero naiiwasan lang ito ng ating bida. Nang biglang gumanti si Yunan, isang mabilis na pagwasiwas ng espada, nabigla ang mga kalaban, dumaan ang isang mabilis na espada sa mga leeg nila, makikitang maraming slash ang pinakawalan ng ating bida,
at marami sa kanila ang bumabagsak at pagtalsak ng dugo, patuloy lang sa pagwasiwas ng espada, hilag at matinding konsentrasyon, ang ating bida. At si Yunan habang naglalabas ng gintong aura. Iniisip niya ang bawat galaw, nakikita ko ang landas ng espada. At pinagmamasdan ng kapaligiran na maraming pagsalakay, habang nakikipaglaban sabay sabing, salakay, lusutan, umatake at gumalaw ng mabilis. At ayun na nga parang isang kidlat na dumaan, hindi man lang nila napansin na napagpira-piraso na sila ng lightning genius. At si Yunan naglanding sa harap ng leader, isang cool na pagmumukha, at lumaki ang mata ng leader sa pagkabigla sa nakita, at ayun na nga. Isang napakalupit na background ng ating bida. Umulan ng dugo, buksan ang soft drinks party. Ang mga disipulo ay isa-isang bumagsak, at ang leader ay nanginginig sa takot habang umaatres hindi makapaniwala at napasabing. Ano ito? Hindi siya normal. Sa kabila ng kaguluhan, patuloy na lumapit si Yunan sa leader. Sa isang malamig na tono, sinabi niya, sa isang grupo ng labanan, ang mahalaga ay unahing pugutan ang pinakaulo. Isipin ang kamay na may hawak ng espada bilang kamao, isang sandata ng disiplina. Nagsabi si Yunan ng isang teknik, second step, through wall. Sabay naglabas ng malakas na aura sa paligid, at sumugod si Yunan ng may halong malakas na puwersa, lumikha ng pagsabog patungo sa leader. At ayun na nga, agad-agad nasa itaas na si Yunan pabagsak sa leader, habang ang leader ay parabang matatay na dahil sa takot nito. At si Yunan ihahampas na ang isang malakas na was-iwas ng espada na babagsak sa ulo ng matanda. Habang ang matanda ay nakatingala sa langit, napagtanto niyang isang bulalakaw ang babagsak sa kanya na yanig ito sa takot. Ayun na nga isang kidlat, na nagmula sa lightning genius. Isang napakatinding sword slash, sa pagmumukha ng kalaban, tagos hanggang likod nito. Hahaha, napasabi na lang ang matanda sa kanyang pamamaalam ng, ito ay. Na habang nanlaki ang mga mata at nakakanganga dahil sa pagkabigla, at na-slice sa 2 piraso, at sa huli, bumagsak siya nang wala ng buhay. Pagkatapos, habang nakatayo si Yunan sa gitna ng bulwagan, ang kanyang espada ay nangangintab sa dugo, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa mga natitirang disipulo. Sa malakas na tinig, sinabi niya, ngayon, sisirain ko ang karatula ng Praying Mantis Sect, sabay tingin ng malamig sa mga natitira. Ang takot ng mga disipulo. Ang mga disipulo ay nagsimula ng umatras. Isa sa kanila ang sumigaw, baliw siya. Tawagin ang sect sword. Magmadali kayo, tawagin ang sect sword. Habang iniisip ni Yunan ang narinig, sinabi niya sa sarili na nagtataka, ano? Sect sword. At tumingin sa lalaki na humihingi ng saklolo, tinanong ni Yunan ang lalaki, ang tinutukoy mo ba ay ang Blood Demon Sword Sect? Ang fiery flame ba ang nasa likod niyo? Nagulat ang mga lalaki sa tanong ni Yunan, biglang inabot ni Yunan ang leeg ng lalaki, at napaare ito. Sa pilitang tinanong ni Yunan ang lalaki, magsalita ka. Ang lalaki ay napaluhod sa higpit ng hawak ni Yunan, at nagmukhang paniki dahil sa sakit, at pinilit na makapagsalita at sinabing oo. Oo, tama na sasabihin ko na, siya nasa annex ngayon, natutulog. Sambit niya. Habang si Yunan nakahawak pera ng mahigpit at kinumpirma ito, natutulog ka mo. Tanong ni Yunan sa lalaki. At napaisip si Yunan, kung talagang siya ang Blood Demon Sect Sword, imposibleng hindi niya maramdaman ang labanang ganito katindi. Biglang may espada na dumating mula sa kawalan, mabilis at may layuning patayin siya. Sa isang mabilis na galaw, na-block ni Yunan ang espada at tumalsik ito kung saan si Yunan naging alerto sa pangyayari. Isang kakaibang lalaki ang lumitaw mula sa itaas. Naglanding ito kung nasaan ang espadang tumalsik kanina na nakatalikod na parabang umaastang bida at may intense na entrance sa eksena. Tumayo siya sa espada habang nakatalikod at lumingon kay Yunan at sinabing, hindi ko inaasahan na na-block mo yun. Mukhang magaling ka, malamig niyang sabi na may halong kasiyahan. Tinitigan siya ni Yunan, ng galit. Ata ang ekstrang lalaki ay mukhang napakalakas ang datingan dahil sa matinding aura ng dugo, na mukhang aswang, napasabi ng bigla si Yunan, Blood Demon Sect Sword. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat sa panunood mga Lods, sanay nagustuhan nyo ang narration ko na may halong pagkabudoy. Kaya wag mo iyang mag-comment sa baba,
Ipaalam sakin ang mga pagkakamali para ayusin ko na sa susunod na chapter. Abangan!